Sino ba dito lang isa sa mga utak sa Pugo kung bakit nga mayroong Pugo? Mga naging Pugo loko tuloy ang bayan ng Pilipinas. Ito, ang mga utak sa Pugo. Tingnan natin kung sino. Ang bumoto para magkaroon ng buwis o kinikilala na ang Pugo ay si Sani Angara, na ka-appoint pa lang sa kanya sa Department of Education ni Bongbong Marcos, si Jingo Estrada, si Bongo, si Francis Tolentino, si Nancy Binay, si Chis Escudero, Lito Lapid. Ano ang sabihin niya na hindi niya alam ang Purak Pugo tapos bumuto siya sa Pugo? Si Amy Marcos, si Mark Villar, si Cynthia Villar, ay putz. Ano na lang mangyayari sa buhay natin ito? Kung gano'n-gano'n na lang ang Pilipinas. So ngayon, mga kababayan ko, ito ang ating ngayon tutumbukin. Ngayon, pag matapos itong tinatawag natin na pag-raid sa Purak Pugo, nagulantang din sila dyan. Pasalamat tayo at nangyari yung raid na yan. Kasi alam mo, hindi sana mangyayari yan kung hindi nagkaaway-away itong grupo ng Duterte at saka grupo ng Marcos. At dahil si Lisa Aranita Marcos ay gustong gumante, so pina-raid niya yung mga Purak Pugo at saka Bamban Pugo. At bakit ko naman nasabi yan na namimili lang sila? Bakit hindi naman nare-raid yung Pugo dyan sa ibang lugar? Ang Pugo dyan sa Mandaluyong, Pugo sa Makati, hindi nare-raid. Ang Pugo lalo na sa Cavite, na makikita mo dyan sa Island Cove. Pugolandia ang tawag dyan, hindi na Coblandia. So, yan po ang ating bayan. So, ngayon, dahil sa nangyayari yan, binibigyan mo na ngayon ng tinatawag na pagkakataon ang mga tao, ang mga opisyal ng bayan na Tiwali na magkaroon ng tapang na gumawa ng mga hakbang na para lamang ay kontrahin ang tinatawag natin na ang ating ang mga programa ng mga bayan. Halimbawa, nagre-raid ang sinasabi nito, ang PAOK. Parang hindi nirerespeto ang PAOK. Bakit mo sabihin hindi nirerespeto? Imbes na igalang nila ang resulta ng raid, sila pa ay gumagawa ng paraan na para hindi hindi magpapatuloy o hindi matatapos o hindi magiging successful itong ginagawa ng paglulunsad ng PAOK para lamang mapigil na itong mga Pugo. O tingnan nyo, ano bang nangyari? Ayon po sa aking A1 na bubuwit. A1 na bubuwit, Hindi ko siyempre banggitin ang pangalan. Pagkatapos ng raid, ano ang ginawa? Pagkatapos po ng raid, ang ginawa ay lumipat ang mga 400 na tao ng Pugo, lumipat dun sa resort ni Bong Pineda. So, iyan po ang nakikita natin kung bakit naman nangyayari ito. So, ngayon, kung lumipat, bakit? Of all places, bakit doon lumipat sa lugar ni Bong Pineda? Yan ang tanong na hindi ko kayang sagutin. So ngayon, bakit naman napunta doon? Ibig sabihin ba nito ay may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng klase, lahat ng klase sugal na pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So, ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari, lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda ay wala kuno siya alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Capil ng Purak, Pampanga. At bakit hindi niya alam? Hello, napakalaki ng 10 hectares ng mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalob yan na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Capil ng extension office ng municipal government ng Purak malapit sa Pugo at nilipat pa nila yung PNP police station diyan malapit sa Pugo.
Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos, ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6, binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas dito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Belinda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo. Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge, kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pugo tapos babawiin mo. Anong klase? Bakit mo binawi? Ikaw, Judge, meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera? Pagkatapos man na sentensyan, ay bawiin ay mali pala. Hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, napag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung pag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay hindi po pwede. Ulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Haloslos ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, ano ginagawa mo? Binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Araw-arawin kita pag hindi ka pa matatanggal kasi hindi talaga ako maniniwala na honest mistake. Meron bang honest mistake sa judgment? Ang honest mistake mangyari, yung nailabas mo ng judgment, mali man ng judgment, ay hindi mo binawi. Ganon po yun. Pangatlo, yan ang kasabihan that once the judge has acted on the case and decided thereto, the only way na mabago ang desisyon ay kung magsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tanong, Judge Rama, may nagsampa ba ng motion for reconsideration sa search warrant na sinampa mo? Sagot, wala. Ang tawag dyan, kung kusang loob mo, ang tawag dyan, sa technical term ay motu proprio. Mali po yun, judge, mali po yan. So, dapat kang tanggalin. Tanggalan ka pa dapat ng lisensya sa pagkaabogado. So, may tinatawag yan na kung nadesisyonan mo na ang kaso, nawalan na ng kapangyarihan ang judge na babaguhin ang kanyang kaso. Sabi ko nga, maliban lamang isang dahilan. Kung may nagsampa ng motion for reconsideration. Pero kung may umapila, doon ay apila sa mas mataas na korte. At ang magbabago ng desisyon ay yung mas mataas na korte. Ang problema dito, problema na nga mga Pilipino na hindi makakakuha ng katarungan, walang patas na laban sa mga korte, dinadagdagan nyo pa ang kasiraan ng pangalan ng Supreme Court. Anong klaseng judge ka?
Judge Maria Belinda Rama, mag-resign ka na. At kahit na mag-resign ka, ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Next, nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramihan mga Chinese. Pero ang naabutan nila dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis at nagtinimbrihan pag korte, kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar, tapos biglang inaaristo na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat arestuhin, tapos sabay utos ng judge, hoy, bawi. Ano bang gusto mo mangyari, judge? Sabi ko nga, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo ay kayo lang. Imposible naman yan, judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant, tapos ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali, tapos napatawag ka pa, hearing ulit. Pagkatapos, binasura mo, sabihin mo na anong sinabi mo na wala, hindi napatunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next, ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na lamang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, nakaiskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil, sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Purakay, hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, 5:00 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba, tumulong niya sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala na sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Puntana Hotel. Naaristo ng PAOK ang iba mga opisyal na mga Chinese na pugo. So, iyan po ang katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita.